Welcome to Donmar TV News Channel. Pinayuhan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Senador Manny Pacquiao na mag-aral muna ng foreign policy bago ito magkomento sa West Philippine Sea. Sinagot naman ito ng senador. May ulat si Eunice Samonte. May parinig rin si Senator Manny Pacquiao kay Pangulong Rodrigo Duterte matapos sabihin ng Pangulo na mag-aral muna ito sa foreign policy ng bansa bago paulan na ng kritisismo ang administrasyon. So even Senator Pacquiao said punong-puno na ako. Hindi ko pa ba't siya ang partido na ito. Kasi Pacquiao na hinakit niya sa bago niyang naglabas ng public statement. Well, it's about foreign policy. I would not want to degrade him, but next time he should. It's a naive, mag-aral ka muna ng gusto bago ka it's a naive. Ayon sa senador, misinformed na naman ang Pangulo sa isyu ng West Philippine Sea at sinabi lamang niya ang sentimiento ng nakararaming Pilipino na magkaroon ng mas matapang na hakbang laban sa mga mananakop na dayuhan ng pinagagawang teritoryo. Bagamat irerespeto niya ang Pangulo, tahasan itong sinabi na mali ang pagkakaintindi nito sa kanyang kaunawaan pagdating sa foreign policy. Bago pa ang isyu na ito, naging matunog na ang palitan ng salita ng dalawa matapos singilin ni Senator Pacquiao ang Pangulo sa pangako nitong magje-jet ski sa West Philippine Sea. Kung ang presidente natin ay maglambot, para tayong mawawala ng lakas ng loob. Pero ako, hindi ako nanghina ang loob para ipaglaban ang ating bansa. Pareho ng partido ang dalawa sa ilalim ng ruling party na PDP Laban. Dito mainit na rin ang debate ng mga miyembro sa kanilang pambato para sa 2022. Sa inilabas na resolusyon ng partido, hinimok nito na tumakbo ang Pangulo sa pagka-vice-presidente sa 2022. PDP is President Duterte's party. Yun yung PDP Laban. Actually, ang dahilan talaga ng pagkulang ng PDP sa kanya is the continuity of what he have started. Bagamat matunog rin ang pagtakbo ng pambansang kamao sa pagkapangulo, handa rin aniya ang PDP Laban na suportahan si Presidential Daughter Davao City Mayor Inday Sara Duterte o kaya naman ang malapit sa Pangulo na si Senator Christopher Bongo. Saka si Senator Bongo is a member of PDP Laban, isang ranking officer of PDP Laban. Umaasa silang makakapili na ang Pangulo ng kapalit nito bago sumapit ng July 17 para sa National Assembly ng partido kung saan ipapakilala na ang kandidato. Ikinalulungkot ni Senator Manny Pacquiao ang mga umunoy baling impormasyong nakarating kay Pangulong Duterte patungkol sa kanyang pananaw sa usapin ng West Philippine Sea. Kasunod ito ng binitawang pahayag ng Pangulo na dapat muna mag-aral ng foreign policy ang senador kung nais itong maging susunod na pinakamataas na lider ng bansa. Sinabi noon ni Pacquiao na nakukulangan siya sa pagtugon at paninindigan ni Pangulong Duterte sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea sa gitna ng presensya ng mga barko ng China kumpara noong tumatakbo pa lang ito sa pagkapangulo. Ayon sa senador, naniniwala siyang sinasalamin ng kanyang pahayag ang sentimiento ng maraming Pilipino na dapat ipaglaban at protektahan ng bansa ang karapatan nito at soberanya sa pamamagitan ng diplomatikong paraan. Bagaman nirerespeto umano niya ang opinyon ng Pangulo, hindi siya sang-ayon sa assessment nito sa kanyang pag-unawa sa usapin ng foreign policy. Giit ni Pacquiao, isa siyang Pilipino na sinasabi kung ano ang dapat sa bansa. Totoo ba o kailangan ba talaga na si Senator Pacquiao ay mag-aral pa? Kasi alam nyo, nung una rin even before, di ba, bago pa sinabi ni Pangulong Duterte, yan na ho ang karamihan sa sinasabi ng taong bayan pagdating ho kay Pacquiao. Si Pacquiao, sikat, mataas ang kanyang ratings dahil siya ay sikat na boksingero. Nagdala siya ng karangalan sa Pilipinas bilang isang boksingero. Pero kung nais niyang maging pangulo, meron man siyang magandang intensyon, hindi ho yun sapat. Ang intensyon na hindi ho sapat. Kasi kahit ako, may intensyon din ako maganda sa bayan natin. Ay, wala akong biro. Gusto ko rin naman umunlad ang bayan natin. Siguro lahat naman tayo may intensyon na iangat ang ating bayan. Pero hindi ho yun sapat. Hindi ho yun sapat. Ang kailangan yung laman ng utak
at experience at plano mo sa bayan mo. Kaya nga una pa lang, yung laman ng utak medyo kulang na sa tingin ko. Ito yung opinion ko lamang naman, ha. Sa tingin ko naman talagang kulang naman din talaga siya sa pananaw. Yan yung sinabi ni Pangulong Duterte. Panoorin natin, ha. Ito po. Pasok. Mag-aaral ka muna. Yan ang banat ni Pangulong Duterte kay Senator Manny Pacquiao matapos ang pahayag nito tungkol sa West Philippine Sea. Nauna kasing sinabi ng senador na nakukulangan siya sa pagtugon ng Pangulo sa issue ng agawan sa teritoryo. Sinagot ito ng Pangulo sa panayam kay Pastor Apollo Kibuloy. Banat niya, mababaw ang pag-unawa ni Pacquiao pagdating sa foreign policy. It's about foreign policy. I would not want to degrade him, but next time he should. It's a naive, mag-aral ka muna ng gusto bago yes, ka it's a naive statement. So, apparently, this guy has a very shallow knowledge. Depensa naman ni Pacquiao, bilang Pilipino ay kailangan niya magsalita para protektahan. Ito. Dito pa lang sabi ko nga anak naman ng putya yan, no. Ay nako. Sabi niya dito, I respect the President's opinion but humbly disagree with his assessment of my understanding of foreign policy. I am a Filipino voicing out what needs to be said in defense of what has been adjudicated as rightfully ours. Una-una, hindi ako naniniwalang si Pacquiao ang nagsabi nito. Ako ito lang sa aking sariling pananaw. Feeling ko meron na namang amuyong na bumulong sa kanya at sinabing, uy, sabi ni Pangulong Duterte, kailangan mo daw mag-aral, sagutin nga natin ng matalino. Sa loob-loob ko, mali. Bakit? Obvious naman. Sa tingin ko lang napaka-obvious naman na hindi siya ang nagsalita ng ganyan. Hindi ho ganyan si Pacquiao magsalita. Yung mga naman bumubulong sa kanya. Ang pangit naman ng advice niyo sa kanya. Alam mo, hindi niya kailangan mag-English to prove na meron laman yung kanyang utak. I always believe, sabi nga in English, language is not the basis for intelligence. Diba? Kasi dito pa lang parang pinuprove nila na merong kakayanan o merong talino si Pacquiao. And ito na nga, dito na nga ako naiinis Sablay na naman The way you are trying to prove na merong utak si Pacquiao, dadaan nyo sa English. So pag marunong mag-English, matalino na, ganun ba yun? Diba? I'm sorry this is just my opinion This is just my opinion. Na sa tingin ko, hindi siya nagsabi nito. Sa tingin ko, may amuyong na naman sa kanya. Alam nyo, sa totoo lang, magpakatotoo po kayo. Kayo hong nakapaligid kay Pacquiao. Alam nyo, sa totoo lang wag ko kayo magagalit Ito yung opinion ko lang naman. Lalo nyong pinapahiya si Pacquiao, maawa. Ako mismo naaawa na doon sa tao. Yung mga sinasabi ninyo, yung mga advices ninyo, parang lalo nyong ginagawang mangmang yung tao. Maganda na nga sana yung kanyang intensyon. Magpakatotoo na lang. Sana po wag yun naman siyang ipahiya sa taong bayan. Alam nyo, idol ko pa. At wala akong biro, idol ko yan si Pacquiao. Sa boxing. Di ba sinabi ko na sa inyo, idol ko yan sa boxing. Idol ko yan sa talagang sabi nga ni mo, memorize ni Pacquiao ang Biblia alam mo yun, ang ganda-ganda na Ang sa akin lang naman, sana yung magpakatotoo, wala naman pong masama kung magtagalog na lang siya at sabihin niya, ito ang aking pananaw. Sa tingin ko, mali si Pangulong Duterte dahil ganun, di ba? At naniniwala ako bilang isang Pilipino, ito ay aking opinyon at karapatan na magkomento patungkol dito. O kaya, ito na lang Senator Manny Pacquiao, siguro mas maganda kung ito, suggestion ko, kunwari ako advisor mo,
Mas maganda siguro kung isasabihin mo na lang, I will take the advice of the President. Ganun. I will humbly take. Alam mo, pag sinabi mo Tagalogin na lang natin. Ako'y nagpapakumbabang makikinig sa ating Pangulo at pag-aaralan po natin ang issue patungkol sa West Philippine Sea. Ngunit, naniniwala din po ako, ganun na lang, na ito. Kasi makikita ng tao yung humility mo. Makikita ng tao yung karakter mo. Instead of mag-English ka, na alam naman natin na halatang-halatang iba, di ba? Ang dating tuloy, parang nagiging katatawanan ka sa taong bayan. Di umano. Di ba? Pag-aari ng Pilipinas. Naniniwala siyang ganito rin ang sentimento ng maraming... Ay pwede mo nang sinabing naniniwala po ako na ang sentimento ng mga Pilipino ay ganito, di ba? O di sana maganda. Ayan, kaya sabihin niya, tama si Pepe Malonzo. Malugod na tinatanggap ko po ang payo ng ating Pangulong Duterte na ganito. Ngunit hindi ako naniniwala na ganyan, di ba? O kaya ang sasabihin mo lang, naniniwala ako na ang taong bayan ay humihingi pa ng karagdagang mas matibay na paninindigan sa ganun na lang sana. Wala Senator Manny, sabi ko nga sa inyo, wag ho kayo nakikinig sa mga nakapaligid sa inyo Sila ho talaga sumisira sa inyo. Pasensya na Senator Manny. Yan ang katotohanan. Lalo na doon sa mga spokesperson ninyo dyan sa PDP. Isipin nyo ito, wala akong biro ito O, di ba sinuho ba yung spokesperson madalas dumaldal dyan sa PDP? Di ba si Congressman Ron Monsayak? Ilang beses na nagsalita yan na medyo sablay. To the point na kinokontra ang ating Pangulo, di ba? Hindi mo magandang tingnan. Yun lang hindi ho magandang tingnan. Hindi ho magandang advice yung yung mga sinasabi ni Congressman Ron Monsayak. Hindi ho maganda, promise. Di umano. Hindi ho maganda. Hindi ho talaga maganda na isang partido kayo, nilalabanan nyo isa't isa at kumukontra kayo sa sinasabi ng Pangulo ng partido ninyo at Pangulo ng Pilipinas. Sa tingin nyo ho ba maganda ho yun? Napakaaga nyo naman ho ata maging kontrabida. Diba? Kaya ako sa'yo. Ito, suggestion ko lang naman Senator Manny. Ito, suggestion ko lang Huwag kang makikinig dyan kay Ron Monsayak. Suggestion ko lang naman. Huwag ka din makikinig doon sa ibang mga bumubulong sa iyo dyan sa PDP. Follow your conviction. Yun lang sa akin. Ay nako. Yun lang tuloy natin. Pilipino na dapat ipagtanggol ang ating soberanya kasabay ng mapayapang pagresolba sa alitan. Di ba? Palakpakan. Ay nako. Ito pa. Meron Sir Banat, careful.